Dumating na ang napakagandang portable power station. At sa packaging pa lang, grabe, secure na secure talaga. Yan, eto na yung ating power station. Ito ang napakagandang portable power station ng Bluetti na may model na AC70, 1000 watt na to, at may battery capacity na 768 watt-hour. At dahil portable power station siya, syempre nakadesign siya for emergency. Halimbawa na nag-brand out sa bahay nyo, may magagamit kang ganito kahit wala kang generator halimbawa. Pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang appliances na kaya niya dahil 1000 watt na siya. Ito ay nakadesign din na pwedeng i-charge sa kuryente. Pwede rin siyang i-charge sa solar panel hanggang 500 watts. Ito yung mga kasama ng ating power station. Meron siyang warranty. At para maging safe kayo sa paggamit ng power station, mahalagang basahin ang user manual. Ito pa yung mga kasama niya. Ito yung charging cord para sa kuryente. Dito siya isinasaksak sa AC input. Yan. Ito yon. Tapos ito naman, pwede ka maglagay ng adapter para may charge mo sa kuryente. Ito naman, yung charging cable niya para sa solar panel. Dito naman siya i-charge. Pwede sa kanya hanggang 12 volts up to 58 volts. At sa solar panel naman ay maximum niya ang 500 watts. Ito naman, yung kanyang cable para sa pag-charge naman kapag sa sasakyan. Meron din siya ditong charging port. Ito pa yung isa para sa DC output. Dito naman yung kanyang DC-PB input. At meron nga pala siyang kasamang grounding screw. Dito naman siya inilalagay. Ayan, may nakalagay naman dito. Itong grounding screw ay para dito. Ito nga pala ang ating portable power station ng Bluetti ay mayroong LCD display. Kaya mamomonitor natin dito sa LCD niya yung status niya. Halimbawa, kapag i-on natin, ito turn on ng kanyang power, ay pipindutin natin ito ng nasa 2 seconds. Ayan, buhay na yung ating power station. Dahil siya ay naka-factory charge, 54 lang yung kanyang charge. Dito, makikita natin, sa left side niya ay may dalawang saksakan ng AC output na 220 volts at 1000 watts. Dito pwede tayong mag-direct saksak ng ating appliances. Pero dahil sa dalawa lang to, kung gusto mo magsaksak ng maraming appliances, halimbawa mag-charge ka ng kung ano, pwede kang maglagay ng extension dito para mas marami kang may charge. At dito naman, yung ating saksakan ng mga USB. Meron siyang USB Type-C 100 watt. At dito sa kabila, USB Type-C 100 watt din. At meron tayong dalawang USB Type-A na 12 watt naman. Kapag dito tayo mag-charge ng ating mga cellphones, ang pipindutin naman natin ay itong DC. Halimbawa, naka-on ng ating power station. At nagsaksak tayo ng mga cellphones. Ito ang pipindutin natin para gumana itong mga charging port na ito. At kapag ito turn off naman ang ating power station, pipindutin lang din siya ng nasa 1 to 2 seconds. Napakasimple, di ba? Ito nga palang ating power station ay mayroong tatlong recharging mode. Ang mode niya, kapag standard, yung paraan ng pag-charge, yung normal lang, aabot siya ng nasa 2 hours. Kapag naman ginamit natin yung turbo mode, gamit ang Bluetti app na i-download sa cellphone, may turbo mode siya na nasa 1.5 hours lang o kaya naman up to 45 minutes, nasa 80% na yung power station. Ang bilis ano? At kapag naman ginamit yung silent mode, ay aabot ng nasa 4 hours yung pag-charge natin nito. Kapag gagamitan naman natin siya na ang solar panel up to 500 watt, ay mabilis din yung pag-charge niya kasi mataas yung solar panel na gagamitin natin. Pero kung mababa, mga 100 watt lang, mas matagal siyang i-charge. Ito nga palang ating power station ay may bigat na 10.2 kilos. Kaya medyo mabigat kasi napakaganda ng battery na nakalagay dito. Ang battery niya ay LiFePO4, yung pinakamagandang klase o napakagandang klase ng battery na talaga namang napakatibay niya. At alam niyo ba na itong ating power station ay may eco mode? At kapag siya naman ay i-charge natin sa kuryente o sa solar, pwede mo siyang gamitin habang itina-charge kasi pwede siya na charge and discharge. Halimbawa, nag-charge ka sa kuryente or nag-charge ka sa solar, pwede ka namang magsaksak ng appliances dito. Ang power na kukunin ng appliances na nakasaksak mo dito ay galing na sa kuryente o kaya ay galing sa solar, basta hindi lalampas sa capacity ng power station mo.
At para matesting na natin siya sa mga appliances natin kung ano yung kapasidad ng ating power station at kung ano yung pakinabang kapag halimbawa ay brand out o kapag tayo ay mag-outing o pupunta sa labas, ipu-full charge na natin siya. Okay, charge na natin. Ito yung ating charging cord. Nilagyan natin ng adapter. Tapos, ang kanyang charging port ay nandito sa kanyang side. Yan. Ayun, oh. Base dito sa ating monitor, sa AC input niya, may pumapasok na 464 watt galing sa kuryente at mapupull charge siya ng 0.7 hours. Pero kung siya ituturbo natin, ay mas mabilis siyang mag-charge. Ayan, pagka full charge nito, gagamitin na natin siya mamaya sa mga appliances, sa outdoor activity para makita natin ang malaking pakinabang kapag ka mayroong portable power station na galing sa Blue Yeti. A few moments later. Okay, let's go! Kunwari, mag-outing tayo. Out! Meron tayong dalang laptop. Nasa isa? Yan. Tapos may isa pang laptop doon para sa mga bata habang nanonood. Ito naman ay para sa habang nagtatrabaho. Tapos itong electric fan para hindi tayo mainitan. Sasaksak natin lahat yan. Para iyon, ipindutin natin siya ng nasa 2 seconds. Yan. Tayo ngayon ay naka 100% kasi hindi full charge natin siya. Ngayon, para marami tayong may isaksak na gamit, ginamitan natin ng extension. Mula dyan sa extension, sasaksak natin itong ating clip pan. Okay, tapos pipindutin ng PC. Yan, okay na. Tapos, yun o. Amazing! Kapag ka ito, ang ginamit natin, batay dito sa kanyang LCD monitoring, magagamit natin siya ng 24.7 hours. Tagalan na, isaksak natin ngayon ang laptop. Ayan o, nung sinaksak natin itong laptop na parang malakas sa kuryente, kanina 24 hours, ngayon ay 10.4 hours na lang. Kumukuha siya ng 63 output na watts ang kinukuha niya. Try natin gamitin itong isa pang laptop na ginagamit sa pag-work naman. Ito, pag pananood ng mga bata. Ito habang nagwo-work naman, try natin. Meron na tayong dalawang laptop at merong isang electric fan na clip fan. Tingnan natin kung ilang oras ang itatagal. Nasa 40. Ayan o, nagko-consume siya ng 126 watt. Kaya pwede tayong tumagal ng 5.8 hours itong ating power station kapag may tatlong nakasaksak sa kanya na nagko-consume ng 125 watts. Ayan, 6.2, nagbabago pa. Nasa 6 na oras yung itatagal. Ngayon, kumain na tayo. Kakain tayo dito sa labas habang nanonood, tapos may isa pang gumagana ng laptop at meron tayong electric fan. Okay, let's go. Nag-start tayo ay alas 10. Check natin after 1 hour halimbawa na kung ilan yung mako-consume natin sa Blue Yeti. Uy, 11 na, 11:02. 1 hour na, saka 2 minutes. Check natin kung ilang percent pa ang ating Blue Yeti. Meron pa tayong 91%, 8 hours, 8.2 sa ating 1 hour na may gamit tayong dalawang laptop at isang electric fan na clip fan. Ibig sabihin, sa isang oras, nag-consume lang tayo ng 9%. Diba? Ang tipid nun. Ngayon na-testing na natin sa outdoor activity ng 1 hour at 2 minutes. Babalik tayo ngayon sa bahay. Ita-testing naman natin siya kasi syempre kapag brand out, doon natin siya mapapakinabangan ng maganda. Ita-testingin natin sa ibang appliances kung yung ating 100% hanggang saan ang itatagal hanggang doon sa mga pagluluto pa natin mamaya. Tara, balik tayo sa loob ng bahay. Ito yung pinaka-importanting paggagamitan natin itong ating power station. Yung kapag nag-brand out, diba? Napakainit sa loob ng bahay tapos walang libangan yung mga bata. Kanina, tayo ay nag-consume na ng 9%. Ngayon, gagamit naman tayo ng TV, dalawang electric fan. Sa loob ng 1 hour, tingnan natin kung ilang percent ulit yung mako-consume niya galing sa ating Blue Yeti. Saksak natin yung isang clip fan.
Ayan, gumagana na yung ating clip-on. Yung nga palang isang clip-on ay nagkukonsume ng 20 watts. Gagawin nating dalawa. Teka. Ayan, dalawa na yung clip-on natin. Ang tipid kapag dalawa. Nag-consume lang siya ng nasa 31 watts. Magdagdag pa tayo ng TV para may libangan yung mga bata habang sabi natin panahon na brownout, di ba? May electric pa na, may TV pa. Saksak natin yung TV. Tapos buhayin natin. Ayan, buhay na yung ating TV. Nakapagbuhay tayo ng TV, dalawang clip-on gamit ang ating AC70 na Bluetti power station. Napakalaking pakinabang kapag kayong brownout. Yan, manonood tayo ng Moana gamit ang ating power station na Bluetti. Check natin kung ilang watts yung kinokonsume nila. Okay, nagko-consume tayo ng 76 watts. Ibig sabihin, yung ating TV ay nagko-consume siya ng nasa 40 watts. Kasi itong ating dalawang electric fan ay nasa 30 watts. Itatry natin after ng 1 hour kung ilang percent yung mababawas doon sa ating power station. Ang oras natin ay 11:25. Tapos ang percentage natin ay 89%. Okay, naka 1 hour mahigit na tayo mula nang magsaksak tayo ng dalawang clip fan at isang TV. Ang oras natin kanina ay 11:25, ngayon ay 12:28 na. I-check na natin kung ilang percent ang na-consume dito sa ating Bluetti power station. Kanina siya ay 90 to 89%. Ngayon, 80%. Sa makatwid, sa loob ng isang oras at 4 na minuto, etong mga isinaksak natin, nag-consume lang ng 10%. Parang kanina dun sa outside activity natin, na 1 hour din tayo mahigit, gumamit tayo ng dalawang laptop at isang clip-on, nag-consume tayo ng nasa 10% din. Kaya, ang ating Bluetti power station ay meron pang 80%. Try naman natin ngayon sa iba pang appliances. At dahil 79% pa ang ating power station, magwa-washing naman tayo ngayon. Tatistingin natin kung ilang percent ang mababawas dito sa isang timbang labahin. Kasi kanina naka 21% na tayo dun sa ating mga pinagagagawa, di ba? Ang dami na nating naisaksak na appliances. Washing naman ngayon. Etong washing machine namin ay 350 watts. Meron pa tayong 79%. Buhayin natin ng AC. Tapos paanda rin na natin yung washing. Ilagay natin sa 12 minutes. Ayun o, kumukuha siya ng, kapag ka umiikot, pumapalo ng 220 to 270 to 240. Yan, pabago-bago siya, ilagay natin to. Kasi depende dun sa load ng washing, siguro dun sa bigat ng ano niya, nung laman, yung lakas nung hinahatak niyang output. Parang puro damit mo to. Yan, kasi kailangan hiwalay ang decolor sa puti. Yan yung ating mga nilalabhan na kumukuha siya ng 230, 240, 224, 205. Bago. I-check natin mamaya pagkatapos niya ng 12 minutes kung ilang percent yung nabawas niya. Galing oh. Kaya mo maglaban ng nasa 3 hours, 2 hours, ganun. Kasi hindi naman tuloy-tuloy yung ano niya, yung hatak ng kuryente. Dahil kapag tumigil yung washing, tumitigil din, nagsisiro siya. Yan, luto na! Nakapag-washing na tayo ng isang salang. Ang ating nabawas ay 79 kanina, 74 ngayon. Nakabawas tayo ng 5%. Salang pa tayo isa. Pangalawang salang natin. Hanggang 2 salang lang tayo, syempre. Lagay naman natin sa 15 minutes. Yung pangalawang salang natin, 74% na naka 15 minutes. Okay, ito na, nakadalawang salang na tayo. From 78%, tayo ngayon ay 68% sa dalawang salang natin. Nag-consume tayo ng 11% nice. Sa dalawang winashing natin ng mga damit. Grabe, ang dami na nun. Yung dalawang salang, siguro mga 10 damit yung nauna, tapos ito ay mga 15, kulang-kulang 30 na piraso. Ang na-consume lang natin mula sa ating Bluetti na power station ay 11%. Amazing. Mula kaninang umaga na tayo ay nag-outing doon sa labas, kaya outing ng isang oras na may 2 laptop at electric fan. Tapos pagdating dito sa loob, tayo ay nag-TV. Pagkatapos 2 electric fan ng isang oras. Pagkatapos ngayon, nag-washing tayo ng 2 salang. Nag-consume lang tayo ng 32% doon sa ating power station. O diba? Kapag ka nag-brand out, ang daming magagawa natin kapag ka meron tayong power station. Amazing! Yan, meron pa tayong 68%. Magpiprint naman tayo ngayon. Siyempre, gagamit tayo ng printer, pagkatapos gagamit tayo ng laptop.
ito yung pinapakita ko yung mga napakalaking pwede nating mapakinabang dito sa power station, lalo na kapag ka brownout out at kailangan nating magtrabaho pa rin kahit brownout. Di ba? Ang dami nating nagawa. Nakapaglaban na nga tayo ngayon, magpiprint naman na tayo ngayon. Saksak natin yung printer. Pagkatapos saksak natin yung laptop. Hindi na ako gumamit ng ng extension kasi dalawa lang naman yung sasaksak natin. Ayan, nabuhay na natin yung printer. Buhay na rin yung laptop. Nagko-consume silang dalawa ng nasa 63 watts. Na kapag kayang dalawa ang gagamitin natin, magagamit natin ng nasa 10 to 12 hours. Yan, depende sa hinahatak niyang kuryente mula dito sa power station. Pero malalaman natin mamaya kung pagkatapos nating mag-print ng ilang minuto, ay ilang percent pa yung matitira sa kanya. Okay, mag-print na tayo. O diba kapag brownout, kapag mayroong power station, magagawa mo pa rin yung mga karaniwan mong ginagawa. May emergency backup ka. Ayan, nagpiprint na. Okay, nakaisa na tayo. Pumapalo siya ng, nababa. Kapag umaandar yung printer, tumataas yung output niya. Pero kapag nakapag-process na, bumababa ng 20, 23. May nakasaksak pa tayong laptop. Tapos printer. Kaya nagpiprint na uli siya. Pero, hindi na siya umakit, Nasa 20 watts na lang, 24, 26. Samantalang kanina, yan, nag-80. Pabago-bago siya. Depende dun sa hinahatak na kuryente. Power galing dun sa ating power station. Ang oras natin ngayon ay 2:18. Tingnan natin mamaya kung pagkatapos nating mag-print ay ilang percent pa yung matitira doon sa ating power station. Ayan, 67, nabawasan na tayo ng 1%. Ayan, pagkatapos natin mag-print ng may kalahating oras, ang ating power station ngayon ay nasa 65% pa. Nakapag-print tayo ng nasa 3% lang ang nabawas natin at ang ating na-print ay nasa 57 pieces naman. Grabe, ang dami Pagkatapos nating mag-print ng kulang-walang kalahating oras na tayo nag-consume ng 3% lang mula sa ating Bluetooth power station, itatry naman natin ngayon na mag-charge ng cellphones. Mag-charge tayo ng dalawang cellphone kasi hindi pa natin natatry na gamitin yung kanyang DC. Puro tayo AC kanina. Try natin yung DC. Itong isang cellphone ay 1% na lang. Ayan, hindi na halos makita 1%. Itong isang cellphone, meron pang 69%. Pero itong mini fan ay 25% na lang. I-charge din natin. Itong tatlong ito, gagamitan natin ng DC. Gamit tayo ng DC. Ayan. Ito yung isang phone. Tapos magsaksak pa tayo ng isa. Type C. Samahan natin ng mini fan na alam ko may dalawang battery din yun sa loob. 12 volts. Ito USB type mini fan. Ayun, naging 36 watts yung DC output natin dito sa tatlong nakasaksak natin. I-check natin mamaya kapag na full charge na to kung ilang percent pa yung matitira sa ating AC70 na power station ng Bluetooth. Ayan naka full charge na tayo ng dalawang cellphone. Nauna ito, sumunod ito, pagkatapos ito naman 99% na lang at meron pa tayong 54% sa ating power station. Grabe napakatipid lang niya. Eto maganda, kahit brownout, gamit ang AC70, makakapagsaing pa rin kasi 1000 watts ito, 550 watts lang ito, kaya niya. Okay, patayin natin ang DC, lilipat tayo sa AC. Ayan, umila na. Ayan, naka-red na. Pero dahil siya 53% lang, meron silang siyang 0.7 hours, kulang na sa 1 hour. Ayan, sinaing check ulit tayo. Eto na yung ating sinaing. Tingnan nyo. Nakakulo na siya. At iniini na. Naka-warm na siya. Pagkatapos yung ating power station, check natin. Yun may 27% pa tayo. Tatagal pa ng 3.8 hours. Galing Eto na yung ating sinaing. Tingnan natin kung luto na. Siyempre, may dala na akong kutsara para ma-check natin kung luto na. Yun! Luto na! Luto na! Nasa 40 minutes. Pwede rin hanggang 45 pa. Pero luto na siya. Check natin. Kung ilang percent. Ayan, 23% from 51%. Nasa 27% lang yung na-consume natin doon sa ating power station. Nakapagsaing na tayo ng mahigit kalahating kilong bigas. Yan yung kalaking tulong na mayroon kang power station. Kahit brownout o kung nasa outside ka, pwede kang makapagsaing. At dahil meron pa tayong natitirang 21%, ay babawasan pa natin to. Gamitin muna natin doon sa clip pan o doon sa electric pan na maliit. I-charge natin ito mamaya kapag mga 15 or 10% na. A few moments later. Ayan, at dahil nilobat na natin siya para may charge, malalaman natin kung gaano katagal ma-full charge at ilang kilowatt yung makukonsume natin. Pero tingnan muna natin kung ilang percent.
meron pa siyang 14% charge natin. Ayan, ang kanyang AC input ay 482 watt. Base dito, mapu-full charge siya ng 1.4 hours. Check natin mamaya, tapos videohan natin kung ilang kilowatt na yung na-consume ngayon, tapos yung before, yung after na ma-full charge siya mamaya, para malaman natin kung ilan yung gastos natin sa kuryente sa pag-charge dito. A few moments later. Ayan, ito na po, na-full charge na natin yung ating power station. 100% na siya kanina, nabawasan na namin ng 1%. Pagkatapos, etong matindi niyan. Kinuha natin yung metro ng kontador mula nung i-charge siya hanggang sa ma-full charge. Ito po yun, nandiyan sa screen nakalagay. Nag-start tayo ng 2147.47. Pagkatapos na full charge yung ating power station, yung kontador ay pumalo lang ng 2148.43. Kapag minus natin yan, nag-consume lang tayo ng nasa 0.96 kilowatt. Wala pang 1 kilowatt yung full charge nito. Di ba? Ang dami nating pinagagagawa kanina. Pero nasa 1 kilowatt lang yung konsumo. Dito sa amin, ang 1 kilowatt ay nasa mahigit 11 pesos lang. Oh, grabe, di ba? Napakatipid. Lalo na kung may solar panel ka na 500 watts, tapos direct mo siyang gagamitin yung mga appliances, libre na yung kuryente mo. Ganun katindi itong power station na galing sa Blue Yeti. Hindi mo na kailangan ng marami pang kung ano-ano mga setup. Ang kagandahan yan, bukod sa magagamit mo na siya sa bahay, makakatipid ka na sa kuryente, pwede mo pa siyang dalhin kahit saan mo gustong pumunta gamit ang Blue Yeti. Ayan, kaya yung link po nitong ating napakagandang power station, ilalagay ko dyan sa comment section, saka dyan sa description box. Pakiclick nyo na rin yan para magkaroon na rin kayo ng ganitong napakagandang portable power station galing sa Blue Yeti. Thank you for watching!